punos sa gitna ng pagsunod. Ang ating Ebanghelyo ngayon ay karugtong ng Ebanghelyo natin nakaraang linggo. Nakaraang linggo ay yung pagpaparami ng tinapay at ng isda. Yan ang binahagi ng rito natin. Pagkatapos pakanin ng mga tao, pinauwi yung mga tao, at pinagmula yung mga alagad na umalis patungo sa kabilang ibayo. Bahagi o at anong ginawa na Jesus na nanalangin. Kaya lamang ay sila ay sinalubong ng malakas na hangin, binagyo. Kung tawagin natin ngayon ay hangin habagat. Pagkakataon, parang mas lakas ng bagyo. Sabi nga ngayon, wala lang ang bagyo ngayon. Hangin habagat lang. Makita natin na sila ay sinalungan ng malakas na hangin. At nagtuloy daw sa Jesus. At natakot naman ng mga alagad. Pero anong sabi ni Jesus? Ay, ako ito. Huwag kayong matakot. Kailangan ay dahil gusto ni Pedro na makita na talagang si Jesus yun. Anong sabi niya? Ako'y palakarin mo rin sa dagat. Lumakad naman si Pedro. Kaya lang ay lumubog. Bakit? Pinansin yung hangin. Nakalimutan sa Jesus. So, paanyaya na kung saan nakita mo namin. At ito ay patuloy na nag-aanyaya sa atin ng ilang mga katotohanan na nawain maging gabay natin sa ating pag-uulay sa araw na ito. Katulad nga po ng pinamanig sa ating unang pagbasa. Wala sa hangin, wala sa lindol, sa Jesus. Nung biyernes sa ata, parang lindol. May ibang nakaramdam na lumindol. Pero ang sabi sa atin sa unang pagbasa, wala din ang Diyos, nasa ng Diyos. Sa gitna ng katahimikan ay nagnanais na ang Diyos ay magpahayag sa atin. At kaya, hilihin natin na tayo gabayan ng katahimikan ng Diyos. Una, makita natin na ang ating pananampalataya ay hindi smooth sailing. Kasi pakakala natin yung mga sutil lang ang pinahirapan. Pakakala natin bakit tayo may problema, tayo naman ay nasunod. Makita natin yung mga alagad, sumunod naman sila kay Jesus. Sumunod naman sila kay Sinalin. Mahuna sila umalis. Kaya lang, ay sila ay sinalipok ng malalakas na hangin. Ng malalakas na alon sa dagat, sa dawa ng Galilea. Pagkaman ang tawag natin ay dawa ng Galilea, ay ang tawag dito ay dagat ng Galilea kasi yung parang na rin dagat kung tawagin natin, pero dawa ito katulad ng ating Laguna Lake, dawa ho yan. Kaya lang itong Sea of Galilee, mas malaki yung ating dawa kung tusin. 2/3 ang laki kaysa sa dawa ng Galilea. Pero malaki rin. Kasi nakita natin yung dawa natin, hindi lang Laguna yan, Pasig, Rizal, ay sakop niya, ay makikita ko natin kahit na yung bahagi ng Quezon. Pero yun ang makita ko natin ako sa rin na sinalubog sila ng hangin. Kahit na alin, sumunod sila kay Jesus. Kaya huwag kayong magtaka kung kahit na sabihin natin na
tayo naman ay sumusunod, wala naman tayong ginagawa ng masama, bakit tayo nakakaranas ng mga unos sa buhay? Hindi lang o ang unos sa buhay ay parusa ng Diyos. May mga unos sa buhay natin, kung tawagin natin ay transformative struggle. Tayo ay pinagbabago noong nakaraang araw ng 6. Pinagdiwang natin yung pagbabago ng Jesus. Tayo ay binabago. At naayos na pagbabago, tulad ng panyaya, dumaling tayo sa pananampalataya. Yun nawa yung makita ko natin. Kinakailangan lumalalim tayo sa pananampalataya. Hindi mo pwede na katulad ng last week, katulad ng kahapon. Dapat everyday lumalalim tayo sa pananampalataya. Kaya anong sabi niya kay Pedro? Kay liit lang yung pananalig. Hindi siya pagkat maliit yung pananalig kay Pedro. Ngunit, yung hapon natin, it should grow bigger. Kinakailangan na lumalim tayo sa ating pananalig sa Diyos. Sa baba ng pamamaraan, para mapaglabanan natin ng anumang takot na hinaharap natin sa daigdig na ito. Para lang sa ganun din, makita natin na alin, magkaroon tayo ng lakas na sabihin natin na alin, sa bibig mo ako, Panginoon. So, makita mo natin, kapag sinabi natin takot, dalawang uri ng takot. Tinatawag natin ay intellectual fear. Bakit? Bakit din natatakot? Hindi natin alam kung anong mangyayari. So, sabi nga natin, lalong-lalo na yun, afraid of the unknown. Kasi, sabi nga ko minsan natin, nasunod naman tayo, bakit tayo nagkakaroon ng problema? Kasi nga, yung baka yung kaisipan natin ay medyo makitid lang na akala natin kapag tayo sumusunod sa Diyos, hindi na tayo magkakaroon ng mga hamon na sa daigdig na ito. Hindi. Pinakailangan natin lawakan natin yung ating kaisipan natin. Bahagi ito ng buhay na pagtugon natin sa panawagan ng buhay kapal na kinakailangan natin yung maraming hamon na sa daigdig na ito. At yung ating pananampalataya, isang pananampalataya na nagtuturo sa atin natin, harapin natin yung mga hamon na ito. Huwag natin takasan. Kaya nung sabi ni Jesus, muli, pasalin mo ang krus, limutin ang sarili at sumunod sa akin. Pero paano? Nabahagi ito. Yung pangalawang fear ni alin, yung takot natin ni alin, emotional. No? Emotional. Maganda ko yung sabi na Jesus, ang sabi na Jesus. Yung original term na ginamit tayo, it is I. Ako ito. Pinag-aalam natin, ako, si Jesus ito. Pero yung original na it is I. Kung yung maalala, sa banal na kasulatan, nung pinanood sa burning bones, yung nagbiliyag na ako, no? Kung sino ka, anong sabi ng tinig? Yahweh. I am who I am. No? I am who I am. Ako ay ako nga. No? Yung nag-ibig sabihin ng Yahweh. Pagpapakilala natin, kasama natin ang Diyos. No? Kasama natin ang Diyos. Kasi kung minsan natin, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya ako si Pedro lumabog kasi bakit? Nawala yung focus niya kay Jesus. Nasaan yung kanyang focus? Doon sa malakas na hangin. No? Bahagi yun, ang mundong ginagalawan natin, ang mundong alin, ang tawag ng mga mundo yun, ay mundo na tayo ay nililibang. Ano? Dinidistract. Ano? Nililibang tayo. Na hindi lamang guluhin tayo. Mayroon ibang true violence. No? Pero iba yan
True pleasure. Bahagi yun na kung saan nakita natin. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Bakit tayo kung isa natatakot? Kasi akala natin, kinalimutan na tayo ng Diyos. No? Hindi. Pinasabi ni Jesus, ako ito, kasama mo ako. Yun ang huwag natin kalimutan na doon tayo kukuha ng lakas. Sa gitna ng anumang uri ng pangyayari na sa buhay natin sa daigdig na ito. At pagkakaroon na kung saan ay pagmaalaga sa atin, kaya nga po yung simbolo natin ng cross, ay pagpapaalala natin na ang Diyos ay naging tao, namuhay kasama natin, at nagbigay ng kanyang sarili. Bakit? Gawa ng pag-ibig niya sa atin. Nais na tayong samahan sa gitna ng maraming oras. Ay malalaman lamang namin yan kung sabi nga ko sa unang pagbasa ay alin? Tayo ay makita natin ang pagsasalita ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Kinakailangan natin yung alin? Tumigil sa mandali at makita natin alin. Kasama natin ang Diyos. And we have to remind one another, lalo-lalo na alin. Sabi na magdiriwang ng Diyos, narito siya. Kaya nga tayo pinagsisimba pag-araw namin buwan beses ang Panginoon para makita natin, narito siya. Hindi lamang sa Espiritu, ngunit alin, in persona Christi, sa anyong ng tinapay at ng anak. At sana po, ay masabi rin natin, maganda po yung ating salmo. Pakiulit nga, pakiawin nga ulit yung salmo natin. Yung salmo responsory, pakiawin nga ulit. Pakiawin po ng ating salmo. Pag-ibig mo ay ipakita, iligtas mo kami sa bansa. Yun din ang sinabi ng Pedro, iligtas mo ako. Bahagi yung huwag natin kalimutan. Ipamanig natin sa kung may kabalo na alin na siya ay palaging gumagabay sa atin. Kahit na sa gitna ng ating mga unos, na kahit na yung mga unos na ito ay alin, ay nangyayari sa mga panahon na tayo ay sumusunod sa kanyang mga yaman.